Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to pag-usapan natin itong medyo sikat ngayon lately ang online lending app na to. Ang dami na naman nilang nabiktima. Daming nagpaabot ng kanilang reklamo sa ating iba't ibang mga video. Doon sila nagko-comment. Mayroon ding sa previous review natin kay B+. Ito si B+ po ay ilang beses na din natin itong na-review. Pero sa ngayon, ang dami pa rin nilang nakuhang biktima. Ang dami pa rin naluloko. Guys, ito si B+. Ang previous review natin dito ay bukod sa SIC registered dahil nga kay Philippine Vastness Lending Corporation. Yan po yung naka-rehistro sa Securities and Exchange Commission. Pero ang app kung saan ginagamit nila ay itong B+. Hindi naman siya kalakihan yung kanilang interest, pero pagdating po sa processing fee, ang laki. And then, yun na nga, ang dami. Kaya, napilitan po akong reviewin uli dahil po ang dami ding nagre-reklamo dahil po ang kanilang mga collector ay talagang nangungulit at nanggugulo kahit hindi pa man due date mo. So, ulitin natin ang B+, pera, mabilis loan app daw, ay hindi po talaga totoong makakatulong sa inyo. Alam niyo po kung bakit. Hindi lang po ang titingnan ninyo dahil SIC registered sila, legit na sila. Hindi po natatapos doon. Kailangan tingnan nyo din po yung pangalawang factor at saka yung pangatlo. May tatlo tayong factor na tinitingnan kapag tayo po ay nagre-review ng isang online lending app. Unang-una, dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Kaya ito si B+, pasado siya dito dahil rehistrado nga sila under po kay Philippine Vastness Lending Corporation. Yan yung mother company na nakarehistro doon sa SEC. Ang pangalawa, dapat hindi po siya loan shark. So, unang review natin dito kay B+, loan shark po sila at hanggang ngayon po ay hindi po nagbabago. Wala pong nagbabago kay B+. Hindi nga siya kalakihan yung kaniyang interest, pero doon naman sila bumabawi sa processing fee. So, ang processing fee po nila ay napakalaki, halos kalahati po ng inyong inutang. Oo, halos kalahati. Then, ang masaklap, kahit wala pa yung due date mo, may tumatawag na sa inyo at may nangungulit na. Oo. Then, kahit hindi pa kayo lagpas doon sa due date, very road na po yung mga collectors nila. Kung ano-ano na po ang sinasabi nila sa inyo. Which is hindi po nakakatulong para kayo po ay yung willingness mong magbayad ay ipapakita nyo po sa kanila. Marami sa inyo na nung katatanggap nyo pa lang ng pera ay wala naman talagang balak na takbuhan sila or parang kalimutan yung utang sa kanila. Pero dahil nga minsan, dahil nakukulitan ka na at napipikon ka sa pamaraan ng kanilang paniningil, ay mapipilitan kang kalimutan na lang na mayroon kang utang sa kanila. Then, dahil loan shark, ang mga loan shark kadalasan ay gumagamit din po sila ng mga third-party collectors. Ito ata ang dahilan kung bakit very road po yung nangungulikta or naniningil sa mga may utang sa B+. Dahil po yan sa mga ginagamit nilang third-party collectors. Alam niyo naman, ang third-party collector, walang pakialam yan. Kahit sino ka, anong mayroon ka. Basta may utang kayo sa kanila, gagawin po nila ang lahat sa ayaw at sa gusto ninyo. Pipilitin nila kayong magbayad. O sa anong paraan para mapilitan kayo? Guguluhin nila kayo, hindi kayo patutulugin. Maniningil yan sila kahit this oras ng gabi, through text or through call. O tatawag yan sila. At kung hindi pa parang satisfied,
idadamay nila yung mga nasa contacts ninyo. Yung mga naka-phone book na mga numbers sa inyong cellphone ay makakatanggap din yun ng mga text messages at pati sila ay sisingilin at ano sa kanila na ikaw ay mayroong utang at dahil kaibigan sila, maaaring sila din po ay mananagot. Sila din po ay pwede nilang singilin. So, ikaw ba naman? Wala kang kinalaman kasi, 'di ba? Hindi ka naman nagpapaalam sa kanila dahil nga hindi mo naman alam na ganun nga ang mangyayari. Yung mga online lending app ay kinukuha nila ang inyong mga personal information sa inyong cellphone nung nag-apply pa lang po kayo. At kasama na din doon yung inyong mga contact list. Kaya pag kayo po ay hindi nagbabayad, yun po ang gagamitin nila laban sa inyo para kayo ay puwersahing magbayad. Kung ikaw ay ayaw mong mapahiya at ayaw mong madadamay yung mga kaibigan mo doon sa inyong contact list, sigurado mapipilitan ka magbayad. Pero paano na kung wala kang pambayad? Dahil ang mga online lending app ay napaka-misleading po yung nilagay nila sa kanilang description. Marami sa kanila ang nilagay na repayment term or repayment period ay 91 to 181. Minsan nga, or marami nga nagsasabi na 365 days. Pero ang totoo po niyan, 7 days lang po ang binibigay nilang repayment term. So, wala pang 7 days. Ang problema pa dito kay B+, hindi siya instant na matatanggap mo agad yung pera na inutang mo sa kanila. Mayroon pang araw, 2 to 3 days bago nyo po matanggap yung pera. Then, kinabukasan maniningil na yan sila dahil malapit na din po ang inyong due date. At the day sa iyong due date, yan, ang dami na po nilang sinasabi. Lalo na pag lumagpas kayo sa oras sa cut-off date, cut-off hour nila. Mayroon silang cut-off hour. Most probably, nasa 1 o'clock yan ng hapon. Kung lumagpas ka, nasa 2 p.m., 3 p.m. na, ang dami na po mga hindi magandang salita ang sasabihin nila sa inyo para kayo po ay sabi nila, i-remind daw. Tapos kung gabi na, hindi ka pa rin nagbabayad hanggang kinabukasan, yun, wala na. Guguluhin na nila kayo kasama na ang inyong mga contact list. Pag hindi po sila satisfied doon sa sa respond ninyo, yun, na yan sila. Manghaharas na yan sila. Mananakot, mambabanta. Ipapabarangay kayo at yun, mag-o-order daw sila sa Lazada, sa Shopee, at mayroon pang bulaklak galing sa sa funeral parlor, ipapadeliver daw sa inyo. Kung ano-ano na lang sinasabi or sasabihin nila para kayo talaga ay mapuwersang magbayad. Pero wag kayong magtiwala sa kanila dahil ginagawa lang po nila yan para lang talaga makasingil sa inyo. Pero kung pakiramdam ninyo, they are deserve pa rin na babayaran ninyo. So, babayaran niyo po sila kasi umutang kayo. At hindi naman kayo haharasin nila kung sa palagay nagbabayad kayo sa saktong oras. Pero yun na nga, pag sinabing utang sa online lending app, hindi talaga yan nakakatulong. Sana mayroon po ang mayroon or na panood ninyo ang ating mga review dito sa ating YouTube channel para mapigilan kayo na hindi na ituloy yung balak ninyo pong umutang sa mga online lending app. Sa tagal-tagal ko na pong gumawa ng review ng iba't ibang online lending app, mabilang lang sa kamay ang totoong makakatulong sa mga umutang sa kanila. At isa na doon, si Tala, at ang kasunod ay si Bill Ace. Apart from the name I mentioned, ay wala na pong iba. Kadalasan po ay mga nagpapahirap at nagdagpahirap sa pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino. Wala talagang maitutulong yung mga loan shark at saka data privacy violators ng mga ula. Oo. Basta tandaan nyo po ang pangalan, dalawa lang po, Tala at saka Bill Ace, yun lang talaga ang parang matinong ula na available sa Play Store. Yung iba wala na. Parang ano lang yun, parang pang-i-scam na lang talaga ang habol nila sa inyo. Oh, hahabulin yung pera ninyo. Ang laki kasi ng kikitain nila dahil 'di ba, ang bukod sa malaki na ang processing fee, mayroon pa ring mayroon kasing
interest din sila ipinapatong. Then, pag na-delete pa kayo, ang laki ng kanilang penalty at mga interest, advance interest. Kaya, iwasan nyo pong umutang sa mga ula. Hanggat maaari, huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang buhay ninyo, ayaw nyo pong masira ang finances ninyo, at ayaw nyo pong magulo ang buhay ninyo. So, sana po ay mayroon kayong natutunan. Again, huwag subukang umutang dito kay B+ kasi hindi talaga siya nakakatulong. Magbasa kayo ng mga reviews. Basahin nyo po ang reviews sa baba. Talagang matatauhan kayo at hindi nyo na itutuloy yung pangungutang sa kanila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Paalam.